Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng root beer pork steak. Ito yung pork chop na bistek tagalog ang pagkaluto. Ito yung mga gagamitin nating ingredients para sa dish na to. Karne ng baboy. Ito yung pork chop. Hiniwa lang natin yung pork chop sa kalahati. Nang sa ganun ay medyo lumiit lang ito. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. Pulang sibuyas ang gamit ko, pwede kayong gumamit ng dilaw. Ito yung root beer, isang lata lang. Lime, pwedeng kalamansi o lemon. Toyo o soy sauce. At crushed na garlic. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, ng ground black pepper, at ng mantika. Ito naman, yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, mag-umpisa na tayong magluto! Bago ang lahat, kailangan muna nating ibabad itong pork chop nang sa ganun ay mas maging malasa ito. Naglalagay lang ako dito ng lime o ng kalamansi. Pipigaan lang natin. At syempre, pwede rin tayong gumamit dito ng lemon. Pagkapigaan itong ating lime, ilalagay na natin dito yung toyo. Ang dating niya ay parang toyo mansi, di ba? Kapag binabad natin yung karne ng baboy sa toyo mansi, lalo itong lumalasa at sumasarap. Yan ang gusto nating mangyari. At speaking of toyo, ito na yung toyo o yung soy sauce. Ilalagay ko na dito. Pagdating sa toyo, pwede tayong gumamit ng light soy sauce at pwede syempre yung regular na soy sauce, yung nabibili sa tindahan. At ngayon, kunin na natin tong root beer. Isang lata lang ng root beer ang kailangan natin dito. Ibubuhos lang natin dito sa ating lalagyan. At pagkatapos ay halo lang natin ito mabuti. Ang kailangan nating gawin dito ay siguraduhin lang na nahalo mabuti lahat ng ating mga marinade ingredients. Kakamayin ko na. Basta siguraduhin lang ninyo na kapag magkakamay kayo, maghugas kayo ng kamay mabuti ha. Pwede rin kayong magsuot ng guantes dito at pwede rin tayong gumamit ng kitchen tongs. Basta ang ginagawa lang natin, yung pork dapat o yung pork chop dapat na-coat lang ng ating marinade. At itutulak natin ito ng konti pababa. Kumbaga nakasubmerge ito. Para talagang kapit na kapit yung lasa ng marinade natin dito. At kadalasan, tinatakpan ko itong ating lalagyan. At pagkatapos ay re-refrigerate lang natin ng at least 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, ready na to. Paghihiwalayin lang natin yung pork chop pati yung marinade. Kukunin lang natin itong pork chop, ilagay lang natin sa isang bulaklaking paper plate. Ayan. At pagkatapos, iwan lang natin yung marinade dito sa lalagyan na hindi natin ito itatapon dahil gagamitin pa natin ito mamaya. At pagkatapos, pwede na tayong mag-umpisa magluto. Mas maganda kapag hindi masyadong basa yung pork chop para iwas ng tilamsik ng mantika mamaya kapag piniprito na natin. Kaya babalik lang natin dito yung tumulo na marinade sa lalagyan. Anyway, gagamitin din naman natin ito mamaya. Ngayon naman ay magpapainit lang tayo ng isang cooking pot. Lagyan na natin ito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit yung mantika at pagkatapos umpisa na natin ang pagprito sa pork chop. Pagdating dito sa pag-pan fry o sa pagprito ng pork chop, sandaling-sandali lang to. Siguro mga 1.5 hanggang 2 minuto lang sa bawat side. Pagkatapos ay babalik na rin lang natin ito para yung kabilang side naman yung maluto. At mas maganda sana kung lulutuin natin yung pork chop into batches nang sa ganun ay hindi sumikip itong ating lutuan. Para tamang-tama lang talaga yung pagkakaprito dito. Makalipas ang 2 minuto, ready na to. Ibabaliktad lang natin yung pork chop.
At itutuloy lang natin yung pagprito dun sa kabilang side nito. Bukod sa pork chop, pwede rin tayong gumamit ng ibang cut ng baboy dito, kagaya ng liempo o ng pork shoulder. Basta siguraduhin lang natin na hiniwa natin ng maninipis na piraso ito. Sa puntong ito, luto na yung pork chop, ilagay na natin sa isang malinis na plato. So tanggalin lang natin isa-isa dito sa ating cooking pot. Ilalagay ko lang sa isang malinis na plato at pagkatapos, i-ready na natin yung second batch. Yung second batch naman yung piprituhin natin. At kapag naprito na yung second batch nito, pwede na nating igisa yung sibuyas at yung bawang. Nilagay ko na yung sibuyas dito sa mainit na mantika. At sa puntong ito, naprito na natin yung second batch ng pork chop. Nilagay na rin natin dito yung bawang at ang gagawin natin, tutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan na lumambot yung sibuyas. Sa puntong ito, ibubuhos na natin yung marinade ng pork chop. Ito yung toyo na may lime, na may root beer. Pabayaan lang natin itong kumulo. At habang hinahalo natin ito at pinapainit, mapapansin niyo parang may froth na namumuo. Parang frappuccino, ano? Pero alam nyo, okay lang yan. Yan yung carbon dioxide na galing sa root beer. Maglalagay lang tayo ng tubig dito. At pagkatapos, haluin lang natin at pabayaan lang nating tuluyan ng kumulo itong liquid. Ngayon, ready na to. Haluin lang natin uli. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung pan fry na pork chops. Isa-isa lang ang paglagay natin dito ng pork chop at siguraduhin lang natin na nakasubmerge pa rin ito. Alam naman nating lahat na kaya natin pinapakuluan itong pork chop ay para lumambot ito. Pero bukod sa pagpapalambot, itong pagpapakulo sa pork chop lalong-lalo na sa mahinang apoy ay nakakatulong para mag-extract ng flavor dito. Kaya naman talagang importante na nakasubmerge itong pork chop dito sa liquid nang sa ganon habang kumukulo, lumalabas din yung lasa nito at humahalo dun sa sauce. Takpan lang natin itong ating cooking pot at ituloy lang natin ang pagpapakulo dito sa pork chop. Papakuluan ko lang ito between low to medium heat ng 30 minutes. At makaraan ng 30 minutes, ibabaliktad lang natin itong pork chop. Itong step na ginagawa ko ay optional lang o hindi nyo kailangan gawin, lalong-lalo na kung nakasubmerge pa yung pork chop sa liquid na kagaya nito. Ginagawa ko lang ito para maging balanse yung pagkaluto ng karne. Pagkatapos nito, tatakpan natin uli yung cooking pot. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 20 minutes pa o hanggang sa tuluyan ng lumambot yung baboy. At this point ay malambot na yung baboy. Ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Maglalagay muna tayo dito ng ground black pepper. Ito lang yung ating seasoning. Hindi na ako naglalagay ng asin dito dahil para sa akin tamang-tama lang yung alat ng soy sauce. Pero ang suggestion ko sa inyo, tikman nyo muna yung sauce dito. Kung sa tingin ninyong kulang pa ng alat, pwede kayong maglagay ng asin. Halos patapos na tayo. Hahaluin lang natin yung nilagay natin dito na paminta. At pagkatapos ilalagay natin dito yung sibuyas. Yung sibuyas na nilagay ko kanina nung umpisa, kalahati lang yon. Itong ilalagay nating sibuyas ngayon, ito yung kalahati na nahiwa na natin into rings. Ilalagay lang natin dito sa ibabaw. Pagkatapos ay tatakpan ko lang itong cooking pot natin. At lutuin lang natin ito ng 2 minutes.
Makalipas ang 2 minutes, malambot na yung sibuyas. Hahaluin lang natin ito. Mapapansin niyo naghihiwalay na yung sibuyas dito. Sa puntong to, ready na tong ating dish. Pwede na natin tong ilipat sa isang serving plate. Pagkatapos, i-serve na natin to. Ito na ang ating root beer pork steak. Tara, tikman na natin to. Naglagay lang ako ng maliliit na hiwa ng pork chop dito sa bowl na may sauce at maraming sibuyas. Ayan, tikman na natin. Grabe, ang sarap. Napakalasa ng pork. Nalalasan ko yung tamis, tapos yung alat niya tamang-tama lang din. At yung alat dito lang galing sa toyo na ginamit natin yun ha. Hindi na tayo naglagay ng asin doon. At ang kagandahan pa dyan, napaka-meaty yung lasa ng pork chop. Sa tingin ko may kinalaman dyan yung pagluto natin sa mahinang apoy ng matagal. Di ba kasi kanina pinapalambot natin yung pork chop ng halos 1 oras. At ang gamit natin doon yung between low to medium heat lang. Habang pinapakuluan natin yung pork chop sa mahinang apoy, ang nangyayari nun lalong lumalasa to. Dahil nilalabas nito yung lasa galing doon sa meat. Ito namang sibuyas. Alam nyo, paborito ko tong sibuyas talaga dito sa pork steak. Crunchy pa, di ba? Sa tingin ko, okay na okay itong dish na niluto natin ngayon. Panalong panalo. Sana isubukan nyo rin itong recipe para matikman ninyo. O ngayon, greetings muna tayo. Kunin lang natin ang mga comments. Umpisahan natin. Hello kay Tabor Gabehan at kay Maricel Obas. Hi rin kay Marseille Sacramento. Sabi ni Marseille, kitchen tour po sa next video. Alam niyo, nandito tayo sa bagong kusina natin pero hindi pa to kompleto. Siguro Marseille sa susunod kapag nakompleto na tong kusina, magki-kitchen tour tayo. Sabi naman ni Moshita Maki, thank you po at nagets ko na kung paano gumawa ng burger patty. At ang tinutukoy niya yung video natin sa paggawa ng Jollibee-inspired burger steak. Hello kay Denzel Harvey Abundo. Sabi ni Denzel, hi sir, pa-shoutout po. I've been a long time fan of yours since 2014. Oh, wow, 2014 pa. Sabi naman ni Maximus Aison, Kuya Vanjo, pa-request naman kung paano gumawa ng pizza. Sige Maximus, gagawa tayo ng pizza in one of our videos sa future, no? So, samahan na natin pati pizza do para kumpletos regalos. Hi kay Mona Lisa, kay Obet Kulit, at kay Fabilin Alvarado. Sabi ni Fabilin, wow, thank you chef. Dami ko pong natutunan sa inyo. Maraming salamat, Fabilin. You're fabulous. Hi rin kay Langsky, kay Zaira May Perante, at kay Josette Marie Clarin. Sabi ni Josette, I tried all the recipes from Panlasang Pinoy. It was all detailed and simple. Maraming salamat at naobserbahan mo yan. Pinipilit nating maging detalyado ang ating mga recipe at simple. Nang sa ganon, maraming matuto at madali lang, di ba? Hindi kayo mahirapan. Hello kay Foodie Pinoy, kay Muhammad Kiao, at kay Chimyes Jam. Hello rin kay Basil Ferrer, at kay Maricar de la Cruz. Ayan. Hello kay Nader Nayeri. Hello rin kay Damon Salapare, at kay Jelly Ace. Hi kay Janet Tamaray, kay Michael Hoson, kay Jack Hoyle, at kay Mary Adeline Muli. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayon. Kung nagustuhan nyo itong ating recipe, huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, inimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Para nang sa ganun kapag may bago tayong video na in-upload, manonotify ka agad kayo ng YouTube. O paano? Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood.